Kumusta? Tara, may ikukwento ako sa inyo. Isang araw na nagsimula sa simpleng paghihintay, pero natapos sa isang himala na nagpabago sa buong mundo. Ito ang kwento ng Pentecostes. Alam nyo ba yung pakiramdam na may isang sorpresa na sobrang laki, na parang nagbago ang lahat sa isang iglap? Well, ganyan-ganyan ang nangyari sa mga kaibigan ni Jesus sa araw ng Pentecostes. Okay, so para maintindihan natin lahat, simulan muna natin dito sa unang bahagi, ang isang pangako na kailangang tuparin. Pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit, iniwan niya ang mga alagad niya sa Jerusalem na may isang mahalagang bilin. So, andun sila sa Jerusalem? Naghihintay. Pero, akala nyo ba malungkot sila? Hindi. Sa katunayan, punong-tuno sila ng saya. Palagi silang nasa templo, nagdadasal at nagpupuri sa Diyos. Kasi alam nila, may darating na isang napaka-spesyal na regalo. Ano nga ba itong super special na hinihintay nila? Well, ito yung pangako mismo ni Jesus na isusugo niya ang banal na espiritu. Ito raw ang magbibigay sa kanila ng, pambihirang kapangyarihan para maibahagi ang mensahe ni Jesus sa buong mundo. Okay, may power na darating. Pero, teka, may malaki silang problema. Paano naman nila ikakalat yung mensahe sa buong mundo kung iba-iba ang lengguwahe ng mga tao? Imagine ninyo parang imposible, di ba? Paano sila magkakaintindihan? At dito na nga, papasok yung pinaka-exciting na part ng kwento. Biglang may dumating na sorpresa mula mismo sa langit na siyang nagbago ng lahat. So picture this, araw ng Pentecostes, magkakasama ang mga alagad sa isang kwarto. Nagdadarasal sila, tahimik. Tapos, bigla na lang, may narinig silang tunog mula sa langit na hinding-hindi nila makakalimutan. Hindi ito yung ordinaryong hangin biglang may umalingaw-ngaw na tunog na parang isang napakalakas na hangin, isang malakas na ugong na pumuno sa buong bahay kung nasaan sila. Nakakagulat, diba? At hindi lang yun. Pagkatapos ng malakas na tunog, may lumitaw na parang mga dila ng apoy na dahan-dahang dumapo sa ulo ng bawat isa sa kanila. Pero huwag kayong mag-aalala, hindi ito apoy na nakakasunog. It's more of a sign, isang simbolo ng napaka-espesyal na kapangyarihan ang natanggap nila mula sa Diyos. So may malakas na hangin, may mga dila ng apoy. Ano ang kasunod? Dito na nangyari yung talagang nakakamangha, ang unang himala ng Pentecostes. Bigla, napuno sila ng banal na espiritu at nagsimula silang magsalita sa mga wikang hindi naman nila alam. Para bang na-download bigla sa utak nila ang lahat ng lengguwahe sa mundo. At ito yung solusyon sa malaki nilang problema, di ba? Yung balakid ng wika, biglang nawala. Kasi di ba sa labas, ang dami-daming tao sa Jerusalem galing sa kung saan-saang bansa para sa isang malaking pesta. Kaya naman, napakaraming wika ang maririnig sa paligid. Dito natin makikita kung gaano ka-amazing ang regalo na tanggap ng mga alagad. At syempre, nagulat yung mga tao sa labas. Gulat na gulat sila. Sabi nila, teka, paano nangyayari to? Di ba mga taga-Galilea lang yan? Mga maningisda. Paano nila alam ang wika natin? Sobrang confused sila. Sa gitna ng lahat ng yan, ng pagtataka, ng confusion, tumayo si Apostol Pedro. Siya na ang magpapaliwanag ng lahat. Siyempre may mga nangaasar, lasing lang yan. Pero sabi ni Pedro, hindi no. 9:00 pa lang ng umaga. Ipinaliwanag niya na ang nangyayari sa kanila ay katuparan ng isang sinaunang propesiya, isang pangako na natutupad sa harap mismo ng kanilang mga mata. At dito na niya sinabi ang pinakamahalaga sa lahat. Matapang niyang ikinuwento ang tungkol kay Jesus, na yung taong ipinako nila sa krus, siya mismo ang binuhay muli ng Diyos mula sa mga patay. Ito ang pinakasentro ng kanyang mensahe. Grabe! Yung mga salita ni Pedro tago sa puso. Sabi nga, nasaktan sila sa kanilang puso. Parang bigla silang nagising sa katotohanan at nakonsensya. Kaya nagtanong sila, anong dapat naming gawin ngayon? So ano nga ba ang naging resulta ng lahat ng ito? Ready na ba kayo para sa hindi kapanipaniwalang resulta ng isang araw na iyon? 3,000. Sa isang araw lang, humigit kumulang 3,000 tao ang naniwala, nabinyagan at sumama sa grupo ng mga mananampalataya. Imagine, mula sa isang maliit na grupo, bigla silang naging libo-libo.
Pero alam nyo, hindi lang yung bilang ang nagbago. Ang pinaka-amazing talaga ay yung transformation ng mga disipulo mismo. Mula sa pagiging medyo takot at nag-aalangan, naging super bold sila, mga powerful speakers para sa mabuting balita. At dahil dito, marami ang nagsasabi na ito ang official birthday ng simbahan. Kaya itong kwento ng Pentecostes, nag-iiwan sa atin ng isang malaking tanong. Ano kaya ang posibleng mangyari kapag ang mga ordinaryong tao, tulad natin, ay binigyan ng pambihirang lakas para gumawa ng mabuti? Ipinapakita nito na minsan, isang pangako at isang sorpresa lang pala ang kailangan para magbago hindi lang ang ilang tao, kundi ang buong mundo. Isang bagay na sulit pag nilayan.